Umutang ng 2 milyong piso ang bayaw ko sa akin, pero nang singilin ko siya, ayaw niyang magbayad. Sinampal ako ng biyenan ko at sinigawan, "Tawagin mo ang tatay mo rito para maningil." Agad kong tinawagan ang tatay ko, na isang mafia boss. "Dad, kailangan ko ng tulong mo." Makalipas ang 20 minuto, 10 luxury cars ang dumating at pumarada sa buong gate. Ang pautang na 2 milyong piso. Isang kwento ng isang babaeng tumawag sa kanyang amang dating kinatakutan ng lahat. Hindi ko inakala na darating ang araw na kailangang tawagan ko ang tatay. Ang lalaking nagretiro na sa lahat ng bagay na iyon, mahigit 10 taon na ang nakakaraan, at dahil lang sa isang malamig na pangungusap ng biyenan ko. "Tawagan mo na ang tatay mo para mangolekta." Sinabi iyon sa gitna ng sala ng bahay ng asawa ko. Isang mainit na hapon, habang hindi pa tuluyang namamatay ang liwanag ng araw, ngunit parang naguguho na ang lahat sa loob ko. Nakatayo ako sa sala, hawak ang kopya ng kasulatan ng pautang 2 milyong piso na nilagdaan mismo ng kapatid ng aking asawa, si Aldrin. 8 buwan na ang nakakaraan. Naroroon pa rin ang pulang thumb mark sa ibaba ng pahina. Pinangalagaan ko ito sa lahat ng panahon, hindi dahil sa agam-agam, kundi dahil maingat ako. Nagtitiwala ako sa tao, ngunit hindi ako bulag. Mahinahon kong sinabi, halos pabulong, "Aldrin, kailangan ko lang ang pera para makapag-ikot ng puhunan. Nangako kang 3 buwan, ngayon ay 8 na." Pinigilan ko ang aking boses dahil sa isip ko noon ay simple lang, ang pera ko ay pera ko, at ang pag-areklamo ay natural lang. Ngunit si Aldrin ay hindi tumayo. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagkaasiwa. Nakaupo siya nang nakakross ang binti, nagtatype sa telepono, nakangiti. "Kailan mo ba ako binigyan ng pera? Mayroon kang patunay?" Parang sampal ang pangungusap na iyon. Tiningnan ko siya, inakala kong maling narinig ko. Inilatag ko ang papel sa mesa, inusad papunta sa kanya. "Ito ang lagda mo. Kinuha pa ng video noong pinirmahan mo." Kinuha niya ang papel, mabilis itong pinagmasdan, pagkatapos ay tumawa. "Ay nako, pwedeng i-photocopy yan, pwedeng pekein ang lagda, ang daming paraan ngayon." Naramdaman ko ang tibok ng aking puso sa dibdib. Hindi ko inaakala na ang isang kapatid na asawa na dati ay tinrato ko, na parang sariling kapatid, ay maaaring maging ganito kakapal ang mukha. Bago ako nakapagsalita ng isa pang salita, tumayo si Nay Coring, ang biyenan ko, mula sa upuan niya. Lumapit siya, biglang sinagaw ang papel mula sa kamay ni Aldrin. Pinunit ito sa gitna sa harap ko, at sampal niya ako sa mukha ng malakas sa kalagitnaan ng sala. Tumalab ang tunog ng sampal. Narinig ko nang tumahimik ang mga kapitbahay na nag-uusap sa labas. Ang manunga na nagpaparatang sa bayaw, "Gusto mo bang ilibing ang pamilyang ito?" Gahol niya. Hindi pa ako nakakabalik ng malay nang idagdag niya ang pangungusap na hindi ko malilimutan kailanman. "Tawagan mo na ang tatay mo para mangolekta." Ang sampal ay hindi kasing sakit ng mapanghamak na tingin ng buong pamilya. Si Joven, ang aking asawa, ay nakatayo sa tabi, tahimik tulad ng isang estatwa. Walang salita ng pagtatanggol, walang tingin ng pakikiisa. Nagkibit balikat naman si Aldrin, na parang isang palabas lang ang lahat. Inakala nila na walang gagawin ako. Inakala nilang ang pamilya ko ay basta-basta na magtitiis at walang lakas na lumaban. Dinampot ko ang pisngi ko, mainit at nasusunog, ngunit kakaiba. Hindi ako umiyak, hindi ako nakipagtalo, ngumiti lang ako. Isang ngiting kakaiba kahit sa sarili ko. Inilabas ko ang aking telepono mula sa bag, binuksan ang contacts, pinindot ang numero na nakatago sa pangalang tatay. Mabilis itong sinagot ng tatay ko, malalim ang boses. Walang pagmamadali. "May nangyari ba, anak?" Tiningnan ko ng direkta si Nay Coring, si Joven at si Aldrin, at nagsalita ng isang pangungusap lang. "Tatay, tulungan mo ako ng isang bagay." Tahimik ang kabilang dulo ng linya sa ilang segundo. Pagkatapos ay tanong ng tatay ko, "Sigurado ka?" "Sigurado." Isang pangungusap lang ang sagot niya. "Huwag kang gumalaw doon." Binaba ko ang tawag. Inilatag ko ang telepono sa mesa. Tiningnan ako ng lahat ng tao sa silid na parang isang baliw. Nangalit si Nay Coring. "Akala mo ba kikilos ang langit dahil sa isang tawag? Walang natatakot sa inyo rito.
Hindi ako sumagot. Umupo lang ako ng tuwid ang likod, nakalagay ang mga kamay sa hita. Binilang ko ang bawat minuto. Nag-over ka na, bulong ni Joven. Lumingon ako sa kanya. Over paano? Ang pag-areklamo ng sariling pera ay over? Tumahimik siya. Eksaktong 20 minuto pagkatapos, mula sa makipot na eskinita, narinig ang sunod-sunod na tunog ng mga makina ng kotse, hindi isa, kundi marami. Lumabas ako sa pintuan. 10 sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa buong eskinita. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga lalaki nakasuot ng maayos, walang iyak, walang sigawan, tahimik ngunit puno ng awtoridad. Narinig ko sa likod ko ang paghinga ni Nay Coring. Nakilala na niya ang sasakyan sa gitna ng grupo. Nakita na niya ang tatay ko sa isang handaan noon, nakaupo sa parehong mesa, nag-usap ng palakaibigan, ngunit hindi niya kailanman nakita siya sa ganitong anyo. Bumukas ang pinto ng sasakyan sa gitna, bumaba ang tatay ko, nakasuot siya ng puting polo, madilim na pantalon, may puting buhok na, ngunit nakatayo pa rin ang katawan. Walang galit, walang kaba sa tingin, mahinahon lamang, ngunit palamiging malinaw. Una siyang tumingin sa akin. Ang tingin na iyon ay hindi galit, hindi nagtatanong, isang katiyakan lang. Pagkatapos ay dahan-dahang lumakad siya, patungo sa pintuan ng bahay ng asawa ko. Ang mga kasama niya ay nagsabog sa 2 linya sa likod, may angkop na agwat. Nagbulong-bulungan ang mga kapitbahay. Umatras ng isang hakbang si Nay Coring. Namutla ang mukha ni Joven. Inilagay na rin ni Aldrin ang telepono niya. Dumaan ang tatay ko sa pintuan, lumakad ng diretso sa sala, tumingin sa paligid sandali, pagkatapos ay tumigil sa gitna ng silid. Narito na ako ayon sa sinabi ninyo. Katahimikan sa buong silid. At alam ko mula sa sandaling iyon, nagbago na ang laro sa loob ng bahay na iyon. Ang nakaraan. Kung magsasalita ako ng totoo, ang sandaling iyon ay hindi ang oras ng aking kasiyahan. Tulad ng isang liwanag na pumutok sa dilim, nakapagpakita ito sa akin ng lahat ng mas malinaw kaysa dati, kasama na ang mga bagay na sinikap kong hindi pansinin sa buong panahon ng aking pagiging manunga. Ako si Marie Santos, nagpakasal ako sa edad na 27 para sa marami ay perpektong oras para manirahan. Hindi ako nagpakasal dahil sa yaman at hindi rin dahil sa dangal. Nagpakasal ako kay Joven dahil ng panahong iyon ay mabuti siya sa akin, mahinahon, mapagmalasakitin, hindi nagpapabago. Hindi siya mapagmantahin, ngunit palagi siyang nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng katahimikan. Inakala ko noon na ang isang mabuting lalaki ay marunong pahalagahan ang kanyang asawa. Nagkamali ako sa isang bagay, nakalimutan ko na ang mabuti ay hindi nangangahulugang matibay, at ang lalaking hindi matibay ay madaling dalhin ng iba. Ang pamilya ng asawa ko ay kilala sa pagbebenta ng mga materyales sa konstruksyon. Hindi sila napakayaman ngunit may sapat na pera para maging mayabang at mahilig manggasiwa. Si Nay Coring ang uri ng taong nagsasalita ng parang magaan, ngunit matagal na tumatarak sa puso ng tao. Noong una akong pumunta para makilala sila, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsabi, hindi kailangan ng aming pamilya ng manunga na mayaman basta matimtiman. Noon ay naniniwala pa ako na mabuting palatandaan iyon, hindi siya mapagsamantala sa pera. Ngunit naunawaan ko lang ng huli ang salitang matimtiman sa kanyang bibig ay hindi nangangahulugang magalang at maayos. Ibig sabihin nito, sumunod ng ganap, marunong tumahimik kapag pinagsabihan, at yumuko kapag pinahiya. Si Joven ay mabuti sa akin sa simula, ngunit habang tumatagal ay lumabas ang ugaling takot sa ina. Isang salita ng ina, 10 utos ang susundin niya. Pag may sinabi ako, sasabihan niya akong magtiis para mapayapa ang bahay. Tinanong ko siya, hanggang kailan magtitiis? Sagot niya, matanda na si Nay, bakit pa mag-aaway-away? Isang beses ay nagtanong ako nang hindi sinasadyang lumabas. Ako rin ang asawa mo. Nanahimik siya. Naunawaan ko ng huli na ang katahimikang iyon ay isang pagpili-piliin na huwag tumayo sa aking panig para maiwasan ang pag-aaway sa ina niya. Si Aldrin, ang kapatid ng aking asawa, 2 taon, na mas bata sa akin, ay may napakamatatamis na bibig.
Tinatawag niya akong ate sa paraan na laging parang malapit at tapat. Marunong siyang purihin sa tamang oras, marunong humaing sa tamang lugar, marunong magreklamo ng sapat para mapaglambot ang ibang tao. Ngunit kabaligtaran nito, si Aldrin ay tamad, ayaw sa mabibigat na trabaho, ayaw pamahalaan, mahilig sa kasiyahan, hilig sa mga mabilis na investment. Isang araw ay maglagak ng isa, kinabukasan ay kikita ng tatlo. Palagi siyang nagkukuwento, mula sa cryptocurrency hanggang sa mga lupa at partnership deals. Ang pera niya ay hindi kailanman malinaw. Kapag may pera, gagastusin na parang tubig. Kapag wala, mawawala o uuwi ng mukhang nahabag. Ako naman, hindi ako nagmamay-ari ng pera na basta dumating. Mayroon akong sariling pera mula sa online selling, tinipon ng isa-isa. Nagtrabaho ako ng matipid, nag-ingat sa pangako. Para sa akin, ang 2 milyong piso ay hindi basta-basta. Iyon ang puhunan para umikot, para sa pagpapasok ng paninda, para sa pagbabayad sa mga kasosyo, para mapanatili ang negosyo. Maraming tao ang nagsasabing ganyan normal lang na pagbigyan ang pamilya ng pera, ngunit hindi sila nabuhay sa aking buhay. Hindi nila alam na bawat sentimo na aking naipon ay galing sa bawat gabi ng pagpupuyat, bawat beses na nakaramdam ng presyon. Kaya lagi akong malinaw, tutulungan ko, ngunit kailangan ng kahit anong kasulatan. Bihira akong mag-usap tungkol sa aking pamilya, hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil inutusan ako ng tatay ko. Ang tatay ko ay si Ramon Santos. Kilala siya noon sa Bulacan. Ang lumang kwento ay ayoko nang palawigin. Isang labanan ang nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Nakulong ang tatay ko ng 12 taon. Nang lumabas siya, hindi na siya ang mainit ulo sa mga tsismis. Nagretiro siya, nagbukas ng kahoy na karpinteriya, nagnegosyo ng tapat, namuhay ng tahimik. Itinuro niya sa akin ang isang pangungusap na parang nakapako sa alaala ko. Mamuhay ng normal. Huwag banggitin ang lumang bagay. Isang beses ay tinanong ko siya kung bakit hindi na lang namin sabihin para malaman ng ibang tao at igalang nila tayo. Ngumiti siya ng mahinahon. Gusto mo bang igalang ka ng tao dahil sa iyo mismo o dahil sa anino ng tatay mo? Maraming taon na kaming naninirahan dito. Nagpakasal ako rito. Alam lang ng pamilya ng asawa ko na may karpinteriya ang tatay ko. Hindi na nila kailangang malaman pa, at ayaw ko ring malaman nila. Nais ko lang ng kapayapaan. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, ang nakaraan ng tatay ko ay sa kanya, ang buhay ko ay sa akin. Gusto kong magtayo ng tahanan na hindi ko kailangang matakot sa mapanusisang tingin o sa mga tsismis. Ang pautang. Nagsimula ang kwento ng pautang ng 2 milyon isang gabi, 8 buwan na ang nakakaraan. Tinawag ni Aldrin ako sa labas para mag-inuming kape. Mukhang nababahala siya, namumula ang mga mata. Nagkukuwento na ang isang proyekto sa lupa niya ay natigil sa mga papeles. Gusto ng kasosyo niyang umalis at kung hindi siya makahanap ng pondo, mawawala ang lahat. Halos umiiyak siya habang nagsasalita. Ate, sandali lang ang kailangan ko. 3 buwan ibabalik ko. Kung manloloko ako sa inyo, dala ko ang kasalanan. Kinuha pa niya si Joven para pakiusapan ito. Alam ni Joven naman hindi ako magkakamali. Lumingon ako kay Joven, tumango siya. Mayroon talagang proyekto iyan, tulungan mo siya minsan. Noon ay nagtitiwala pa rin ako sa asawa ko. Naisip ko pa na kapag natulungan ko ang kapatid ng asawa at nahirapan ito, mas igagalang ako ng pamilya niya. Ngunit maingat pa rin ako. Nagsalita ako ng tuwiran. Loan lang ito, hindi regalo. Kung loan, kailangan ng malinaw na kasulatan. Agad sumang-ayon si Aldrin. Siya pa mismo ang nagboluntaryo na mag-thumb mark, pumirma, ilagay ang takdang panahon at kahit simbolikong tubo para masiguro ko. Naaalala ko pa ang sinabi niya noon, pamilya ka namin, ate, hindi kita pababayaan. Hindi ko inisip na ang papel na iyon ang magiging dahilan ng apoy. Hindi ko inisip na ang unang pupunit nito ay ang aking biyenan. At hindi ko inisip na ang taong manahimik habang pinapalayaw ako ng biyenan ko ay ang aking sariling asawa. Pagkatapos ng pautang, nagpatuloy akong mamuhay tulad ng dati, nag-delivery ng paninda, nagsagot ng orders,
nagpanatili ng negosyo, nagluto ng hapunan at naghintay sa pag-uwi ng asawa ko. Sinabi ko sa sarili ko, 3 buwan lang ibabalik niya. Wala akong sinabi sa kahit sino maliban sa asawa ko. Hindi ko binalitita kay Nay Coring, natatakot akong ang isang di sinasadyang salita ay gawing isang usapin ng pagmamataas sa loob ng bahay. Akala ko simple tulungan ang isa't isa sa oras ng kahirapan at basta napanatili niya ang kanyang salita, maayos ang lahat, ngunit hindi ganoon ang buhay. Nawala si Aldrin ng halos 1 buwan pagkatapos niya matanggap ang pera. Nag-message siya ng parang normal, nasa biyahe ako. Mahina ang signal, tumawag ako minsan ay hindi maabot, minsan ay tumutunog ngunit walang sumasagot. Tinanong ko si Joven. Malaki na siya, sabi ni Joven. Bakit ka nababahala? May kasulatan naman. Nararamdaman ko ang pagkabagabag, ngunit sinubukan ko itong lunukin. Patuloy akong naghintay. Hanggang isang gabi, aksidente akong nakakita ng post ni Aldrin sa social media. Nakatayo siya sa tabi ng bagong sasakyan, hawak ang susi, nakangisi, may tiyaga, may nilaga, ang caption. Nanatili akong nakatayo sa loob ng ilang segundo. Ayaw kong mag-isip ng masama kaya nagpatuloy akong tingnan. Pangalawang larawan nasa resort siya, maasul na pool, nakalagas na prutas na juice, ang angle ng litrato ay sadyang mayaman. Ikatlong larawan isang salo-salo, maraming pagkain sa mesa, pinarodehan ng mga estranyo na puro nakasuot ng makinang na relo. Umupo ako ng mabigat ang puso. Ang 2 milyong piso ko ay hindi dumating mula sa langit. Nagtatanong ako sa sarili ko kung anong investment ang nagpapayaman ng gayon kabilis para makapagtayo ng bagong sasakyan pagkatapos lang ng ilang linggo. Nag-message ako ng direkta, bagong sasakyan Aldrin, maganda ang negosyo ngayon ha. Matagal bago siya sumagot at ang tono ay parang nagpapalamig pa rin siya. Hindi mo maintindihan, ate sa investment, kailangan ng image. Kapag may image, magtitiwala ang mga tao. Pagkabasa ko noon ay magkasabay ang galit at lamig na nararamdaman ko. Hindi nakakaunawa sa negosyo. Naiintindihan ko ang kahalagahan ng image, ngunit alam ko rin na hindi maaaring itayo ang image gamit ang utangang pera na hindi pa binabayaran. Nang umuwi si Joven, inabot ko sa kanya ang telepono para tingnan. Tumingin siya ng mabilis at nagsabi ng isang pangungusap na umubos ng pag-asa sa akin. Magtiwala ka sa kapatid ko, hindi siya tanga para lokohin tayo. Tinanong ko siyang pilit na mahinahon. Normal ba talaga para sa iyo ito? Ipinautang ko ang pera, bumili siya ng sasakyan at nagbakasyon. Nagkibit balikat siya. Sa investment, kapag may kita, ibabalik naman. Tiningnan ko ang asawa ko at pakiramdam ko ay kausap ko ang isang pader. Si Nay Coring naman ay iba ang paraan. Hindi siya nagtatanong ng direkta, ngunit ang kanyang mga pahiwatig ay sapat para maunawaan ko na gusto niya akong tumahimik. Isang gabi habang kumakain, ibinaba niya ang kanyang mangkok at nagsabing parang hindi sinasadya. Ang babae ay mag-asikaso ng loob ng bahay, huwag makialam sa pera ng lalaki, kapag nakialam, magkakaroon ng gulo. Narinig ko iyon at huminto ang aking kamay sa pagkuha ng pagkain. Gusto ko sanang sabihing iyon ay pera ko, ngunit nilunok ko na lang. Natatakot ako na kapag nagsalita ako, dagli ang itatayo niya laban sa akin, ang istig na babaeng mapagsamantala, mapag-isip sa pamilya. Nanahimik ako at sinabi sa sarili ko, hintayin ko nang matapos ang 3 buwan. Ang 3 buwan ay lumipas na parang isang kedap ng mata. Sa tamang araw ng takdang oras, nagpadala si Aldrin ng maikling mensahe. Pahintulutan mo pa akong iliban ng kaunting panahon na tigil sa mga papeles. Tumawag ako. Sinagot niya, ang tono ay parang ordinaryo. Huwag kang mag-alala. Ate, hindi ako tatakbo. Tinanong ko kung anong natigil para masabi sa akin ng malinaw. Sumagot siya, nagtatanong ka ng marami, nagdadala ka ng pressure sa akin. Ganyan talaga sa investment. Binaba ko ang tawag. Nabuburyog ako ngunit nagtiis pa rin. Naisip ko na kapag tumulong ka na, tapusin mo, magdadala lang ng sama ng loob sa pamilya kung makikipagtalo ngayon. Sa ika-4 na buwan, nagsimula na akong mag-aral ng mas malinaw. Kailangan ko ng pondo para sa mga bagong paninda.
Nagme-message ako kay Aldrin, kailangan ko agad ng pera pag ayusin mo itong linggo. Mabilis siyang sumagot, ngunit ang mga salita niya ay nakakuluban. Kulang-kulang na ba ang pera mo, ate? Sabihin mo lang, pag-aaralin pa natin. Pagkabasa ko noon ay parang isa pang sampal. Kulang-kulang? Pera ko iyon. Paano naging kulang-kulang ang pagkuha ng sariling pera? Nagalit ako ng husto, nanginginig ang mga kamay ko, ngunit pinigilan ko ang sarili kong sumagot ng mabigat. Natatakot akong kapag ganoon ang ginawa ko ay lalakas ang gulo. Sa ika-5 buwan, nagsimulang umiwas si Aldrin sa akin. Kapag may kasama si Joven ay masaya siya, ngunit kapag naroroon ako ay naghahanap siya ng dahilan. Abalang-abala, may meeting, pumunta sa probinsya. Isang beses pumunta ako sa bahay ng biyenan ko at nakita si Aldrin na umiinom ng kape sa bakuran. Pagpasok ko ay kaagad siyang tumayo at lumabas na parang may tinatawag sa telepono. Tinawag ko siya, ngunit nagkunwari siyang hindi nakakarinig. Nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay mangungutang ako sa sariling pamilya ko. Pagkatapos ay sa ika-6 na buwan, narinig ko ang isang bagay na nagpalamig ng katawan ko. Isang kaibigan na nasa financial sector ay bulong na nagsabi sa akin. Naririnig ko na si Aldrin ay nakikipaglaro sa isang grupo ng investment na may galaw ng sugal kapag natalo na pagkakautangan. Ingat ka. Hindi ko agad pinaniwala ang lahat, ngunit nagsimulang maligalig ang loob ko. Naalala ko ang mga salo-salo, ang mga estranyo, ang mga pagmamalaking malaki ang puhunan, mabilis ang kita. Nagsimula akong ikonekta ang mga detalye at habang nag-uugnayan, lalo akong nangangatog. Gabing iyon, tinawagan ko si Aldrin palabas at nagsalita ng direkta. Wala nang pag-ikot-ikot. Ang proyekto mo ba ay totoo? O ginamit mo ang pera ko para magsugal? Hindi siya nataranta. Ngumiti siya, nang malamig ang mga mata niya ay parang talim. Sino ang nagsabi sa iyo? May patunay ka ba? Sinabi ko na hindi na kailangan ng patunay para malaman ko na niloloko ako. Nagkibit balikat siya. Kapag walang patunay, huwag kang magtapon ng akusasyon. Mag-ingat ka sa sinasabi. Nanatiling tahimik ako sa kanyang harapan. Noon ay naunawaan ko na ang problemang hindi na lamang nasa natigil na papeles o sa ilang araw na pagkaantala. Ang problema ay nagtaglay na siya ng isang paraan ng pagtakas, itanggi, sisihin ng iba, gawing akusador ang nagrereklamo. Tiningnan ko ang kanyang ugali. Tiningnan ko ang paraan ng pagkasabi niya ng walang patunay, parang ordinaryo lang. Biglang naunawaan ko ang isang bagay na napakasakit. Matatapang lang ang tao kapag naniniwala silang hindi kita kayang labanan. At ang lakas na inakala nilang wala ako, ito ang bagay na matagal ko nang tinatago para mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Ang gabi ng kasamahan. Mula nang direkta akong makipagtalo kay Aldrin, hindi na ako makatulog ng maayos. Maraming gabing nakahiga sa tabi ng asawa ko, ngunit bukas ang mga mata ko, nakikinig sa tunog ng electric fan at nararamdaman ang isang bagay na unti-unting napipigilan sa loob ko. Hindi ako ang uri ng taong gustong maggulo, lalo na ang uri ng babaeng gustong ilabas ang pera para pagtulayang ang pamilya. Ngunit habang nagtitiis, lalo akong nararamdaman na itinulak ako sa posisyon ng parehong pagkakamali at kahihiyan. At sa tamang oras na iyon, ang negosyo ko ay pumasok sa pinakakritikal na yugto ng pangangailangan ng puhunan. Isang malaking batch ng paninda ang dumating sa magandang presyo. Kung mabilis akong makapagtayo ng puhunan, kikita ako ng malaki sapat para mapalawak pa. Ngunit para matanggap ito, kailangan kong magbayad sa maikling panahon. Tinatawag ako ng supplier araw-araw. Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko para makuha ang perang kailangan ko ng hiram sa mga kaibigan. Pinaikot ang cash flow, ngunit kulang pa rin ako ng eksaktong halaga na katumbas ng 2 milyon. Tinitingnan ko ang mga libro ng negosyo, nang mainit na pakiramdam ko ang puso ko. Nasubukan ko ng manghiram sa mga kaibigan, nasubukan ang pag-ikot ng pera. Ngunit ang sinumang nagtayo ng negosyo ay makakaunawa, may mga sandali na kapag nag-atubili ka lang ng isang alon ay nawawala ang pagkakataon at ang reputasyon kasama na.
Inisip ko ng paulit-ulit at sa huli ay bumalik pa rin sa iisang punto, areklamo ang aking sariling pera. Sinabi ko sa sarili ko, sa pagkakataong ito, magsasalita ako ng tuwiran, malinaw, walang ikot-ikot at walang pagiging mahinhin. Nagprint ako ng kopya ng kasulatan ng pautang at inilagay sa bag. Ang orihinal ay maingat na nakakip sa folder ng mga dokumento. Binuksan ko rin ang telepono para hanapin ang mga mensahe ni Aldrin, ang lahat ng pagmamakaawa niya, ang lahat ng pangako. Gusto kong malinaw ang lahat para walang makapagtaboy sa akin ng isa pang beses. Pumunta ako sa bahay ng biyenan ko. Hindi ko tinawag si Aldrin ng bukod dahil alam ko na kung gayon ay maghahanap na naman siya ng dahilan, magpapalawig at pagkatapos ay uuwi at ibubuhos sa akin ang maling kasalanan. Pinili kong magsalita sa harap ng buong pamilya. Pumasok ako sa sala. Si Nay Coring ay nanonood ng telebisyon. Si Joven ay nagsiscroll ng telepono. Si Aldrin naman ay nakahiga sa sopa, nakapatong ang paa sa mesa na parang nasa hotel siya. Ibinaba ko ang bag, huminga, at nagsalita ng direkta. Ngayon ay naparito ako para ibalik ang pera. Kailangan ko ng puhunan para sa paninda. 2 milyon ang pinautang ko kay Aldrin, ngayon ko iyon kailangan. Nagsalita ako ng sapat lang para marinig, hindi mabigat, hindi magaan, ngunit bawat salita ay tiyak. Hindi tumayo si Aldrin. Ngumiti siya ng malamig. Parang, taga-singil ka ate. Tiningnan ko siya. Hindi ako taga-singil, kinukuha ko ang sarili kong pera. Nagkibit balikat siya. Anong pera? Kailan mo ako binigyan? Inilabas ko ang kopya ng kasulatan at inilatag sa mesa, inusad sa kanya. Lagda mo ito. May thumb mark, may takdang oras. Tumingin siya ng mabilis. Pagkatapos ay sumandal ng malakas sa upuan, ang tono niya ay nagiging mas mapanghamon. Pwedeng photocopy ang papel na yan, pwedeng pakiin ang lagda. Inilabas ko ang orihinal at inilatag sa harap niya, itinuturo ang lagda. Ito ang orihinal, tingnan mo ng mabuti. Kinuha niya ito at tumingin ng 1 segundo, pagkatapos ay natawa. Kitang-kita na peke ang lagda na ito. Ang salitang iyon ay nagpalagas ng dugo ko sa ugat. Bago ako makapagreaksyon, nagsalita na si Nay Coring. Puno ng paghamak ang tinig niya. Huwag kang magparatang sa anak ko para kumita. Walang pamilyang ito ang kailangan pang manlinlang sa iyo. Lumingon ako kay Nay Coring at nagsikap na mapanatiling maayos ang sarili ko. Hindi ako nagpaparatang. Kinukolekta ko lang ang eksaktong perang ipinautang ko. Pinagalitan siya. Pautang, sabi mo? Sino ang maniniwalang ganoon? Ang mga babae ay laging matinik. Baka ilang piso lang ang ibinigay mo at ngayon ay ginagawa mong 2 milyon para manloko. Naramdaman ko na parang may humigpit ng aking puso. Maraming buwan na akong nagtiis. Pinanatili ko ang kapayapaan ng tahanan at ngayon ay isang pangungusap niya ang sapat para gawing isang matakaw at mandaraya ang aking imahe. Lumingon ako kay Joven, tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Sabihin mo na, nandito ka noon. Nakita mo ang pagpirma niya. Ikaw pa ang nagsabi sa akin na tulungan siya. Nanahimik si Joven. Naghintay ako. Nag-asa ako na kahit minsan lamang ay tatayo siya sa aking panig. Ngunit sa huli ay huminga lang siya ng malalim at nagsabi ng pangungusap na nagyelo ng puso ko. Hayaan mo na lang. Isipin mong tulong sa pamilya. Tiningnan ko siya, nasusunog ang mga mata ko ngunit hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang na may isang bagay na nabali sa loob ko. Hayaan mo na. Tulong sa pamilya. Para sa kanya, ang pera ko ay pagmamay-ari ng lahat. Ang perang ginawa ko ay may karapatan siyang ipagpasyang hayaan tulad ng pagbibigay ng regalo. Tinanong ko, ang tinig ko ay nanginginig sa galit. Hayaan mo, ibig sabihin paano? Sarili ko itong pera. Agad na nagdagdag si Nay Coring, ang tono ay parang nagbibigay ng hatol. Anong sarili? Kapag naipasok ka na sa pamilya ng asawa mo, ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Huwag kang mag-separate ng ganoon, ang babae na ganyan ay nagwawasak ng tahanan. Nakaupo roon si Aldrin na tinitingnan ako sa tingin ng kalahating paghamak at kalahating kasiyahan, parang nanonood siya ng palabas. Hindi ko na kaya. Nagsalita ako ng malinaw, salita sa salita. Sasabihin ko sa huling pagkakataon,
2 milyon ang ipinautang ko kay Aldrin. Kailangan ko itong ibalik. Hindi ako nagpapakiusap, inaangkin ko ang aking karapatan. Pagkatapos kong magsalita, ay biglang tumayo si Nay Coring. Lumapit siya ng walang dahilan, itinataas ang kamay at sinampalan niya ako sa gitna ng sala. Tumalab ang tunog ng sampal. Nasusunog ang tenga ko. Ngunit ang mas masakit ay ang kahihiyang nararamdaman sa harap ng asawa at ng kapatid ng asawa ko. Sumigaw siya ng mataas ang tinig. Tawagan mo na ang tatay mo para mangolekta. Walang nagpapalaki ng lobo ng tamang hayop sa loob ng bahay na ito. Nanatili akong nakatayo. Sa sandaling iyon, natingnan ko ang bawat mukha sa harapan ko, si Nay Coring na puno ng galit, si Joven na lumayo ang tingin, si Aldrin na nakangisi. Naunawaan ko mula sa sandaling ito. Hindi na ako kasapi ng pamilyang ito. Ako ay isang manunga na ginagamit nila, kinukuhanan ng pera at sinasampal kapag naglakas loob akong humingi ng ibalik ang sa akin. Inangat ko ang kamay ko patungo sa pisngi ko mainit at nasusunog. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako sumigaw. Tumingin ko lang ng direkta sa kanila, mahinahon na parang nagyayelo. At sa loob ko ay isang desisyon ang natiyak ng ganap. Kung gusto nila na makita ang tatay ko, ipapakita ko sila sa kanya. Ngunit hindi ito para makipag-away, para maunawaan nila na may mga hangganan na kapag nalampasan na ay hindi na maibabalik ang dating kalagayan. Ang pagdating, lumabas ako ng sala nang nakatayo pa rin ang katawan ko, ngunit bahagyang nanginginig ang mga kamay. Kakaibang bagay, ang isip ko ay malinaw at napakalamig. Wala na akong maririnig na tunog ng telebisyon. Wala na akong maririnig na pag-ungal ni Nay Coring sa likod ko. Nakatayo ako sa hagdanan ng pintuan habang tinitingnan ang maliit na eskinita na pamilyar sa akin. Karaniwan ay tahimik ito. Bihirang dumaan ang mga kotse dahil makipot ang daan. Tahimik ang mga kapitbahay sa paligid, hindi sila mahilig mangusyoso. Ngunit ng gabing iyon ay naramdaman ko na parang naghihintay ang buong eskinita kung ano ang aking gagawin. Alam ko na kapag bumalik ako sa sala para makipagtalo pa ng isang salita, muli akong mapupunta sa iisang siklong tulad ng dati. Magsisigaw ang mga tao, kailangan kong ipaliwanag. Habang nagpapaliwanag, magiging pagkalaban sa matatanda. Sa huli, ako ang magiging mali. Wala na akong gusto pa ng ganong eksena. Inilabas ko ang telepono. Sa aking address book, ang numero ng tatay ko ay nakatago ng simple lang. Tatay, walang dagdag na salita, walang simbolo. Nabuhay na ako ng sapat para maunawaan may ilang bagay na habang mas simple, mas mabigat. Tiningnan ko ang screen sandali, nakaangat ang daliri, at sa isip ko ay lumabas ang larawan ng tatay ko sa karpinteriya, nakasuot ng pangtrabahong t-shirt na may alikabok ng kahoy, hawak ang ruler, nagtatrabaho habang nakikinig sa radyo. Ang tatay ko sa kasalukuyan ay ganap na naiiba sa kung ano ang sinasabi ng mga tsismis. Hindi na niya gusto pang may magbanggit ng lumang bagay, lalo na ang paghila sa kanya pabalik sa mga bagay na pinagsipagan niyang malinis. Ngunit naalala ko ang sampal kanina, ang tingin ng asawa ko na lumayo, ang ngisi ni Aldrin. Naunawaan ko kung magpapatuloy akong manahimik, ituturing nila ito bilang pahintulot. Ngayon ay isang sampal, bukas ay mayroon pang isa. Ngayon ay pinunit ang kasulatan, bukas ay mag-imbento sila ng ibang paraan para takpan ang aking bibig. Ang pinakakatakot-takot na bagay ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang mawalan ng karapatang magsalita. Pinindot ko ang call button. Mabilis itong sinagot mula sa kabilang dulo. Parang naghihintay na ang tatay ko. Malalim ang boses niya, walang mahabang tanong. Anak, isang salita lang, ngunit parang nanigas ang lalamunan ko. Hindi ako nagkukuwento, hindi nagreklamo, hindi umiyak. Nagsabi ako ng isang pangungusap na malinaw at tiyak. Tatay, tulungan mo ako ng isang bagay. Nanahimik ang tatay ko sandali. Narinig ko ang tunog ng hangin sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tinig. Sigurado ka ba? Naunawaan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi niya tinatanong kung sigurado tungkol sa pera. Tinatanong niya kung sigurado ako tungkol sa paghiling sa kanya na pumunta sa bahay ng mga kamag-anak ng asawa ko, ang lugar na pinagsipagan niyang mamuhay ng normal sa loob ng maraming taon.
Nilunok ko ang lura at sumagot ng malinaw. Sigurado, wala na siyang sinabi pa. Isang pangungusap lang. Huwag kang gumalaw doon. Huwag nang makipagtalo. Sumagot ako ng opo at binaba ang tawag. Naging madilim ang screen ng telepono, ngunit malakas pa rin ang tibok ng puso ko. Lumiko ako at pumasok sa bahay. Hindi ako agad pumunta sa sala. Nanatili ako sa hallway, nagpahinga ng ilang sandali. Sa sala, si Nay Coring ay naiinis pa rin. Nagmamaktol siya kay Joven. Ganyan talaga ang ganitong uri ng babae dapat pagsabihan. Akala niya dahil may pera ay pwede niyang gawin ang gusto niya. Si Aldrin ay nagdagdag. Nag-over lang siya, Nay. Ang pera sa loob ng pamilya ay malulutas din pagkatapos. Si Joven ay paminsan-minsang sumintikin sa labas ng pintuan na parang natatakot na may makakarinig. Hindi ako nagsalita. Umupo lang ako sa gilid ng upuan sa sulok ng silid, tuwid ang likod, nakalagay ang mga kamay sa tuhod. Hindi ko gusto na makita nila na nanginginig ako, at lalo na ay hindi ko gusto na makita nilang natatakot ako. Si Nay Coring ay tumingin sa akin ng pahiwatig. Natawagan mo na, nasaan ang tatay mo? Halika para mangolekta. Naghintay ako, nanahimik pa rin ako. Ang aking katahimikan ay lalong ikinainis ng biyenan ko. Ngunit alam ko na sa pagkakataong ito, hindi ako nanahimik dahil nagtitiis. Nanahimik ako dahil sa naghihintay. Wala pang 10 minuto pagkatapos nito, narinig ang tunog ng makina mula sa dulo ng eskinita. Sa una ay isa, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay marami na sunod-sunod. Ang tunog ay iba sa karaniwang tunog ng motorsiklo na dati-rati. Mabigat ito, tiyak at determinado. Nagsimulang magbukas ang mga pintuan ng mga kapitbahay. 20 minuto eksaktong 10 kotse ang nakaparada sa harap ng bahay ng biyenan ko. Harang ang buong eskinita, kailangang lumiko ng mga dumadaan sa ibang direksyon. Narinig ko ang mga bulong. Anong nangyayari sa bahay na iyon? Sino ba ang nagdating ng ganyan kadaming kotse? Si Nay Coring ay lumabas mula sa sala at nakatayo sa pintuan. Nagbago ang kanyang mukha. Wala na ang nagtatagumpay na hitsura niya kanina. Natigilan siya sa harap mismo ng pintuan. Malawak ang mga mata. Bumukas ang pinto ng unang kotse. Ang unang bumabang tao ay isang lalaki na mga 50 taong gulang nakasuot ng madilim na Amerikana, matatag ang katawan, hindi ngumingiti. Nakilala ko siya agad, si Kuya Andoy. Nakita ko siya ilang beses sa karpinterya ng tatay ko. Ang mga pagbisita niya ay mabilis, ilang salita at aalis na. Hindi kailanman nagpakilala ng maayos ang tatay ko, basta sinabi, kakilala. Ngunit alam ko na si Kuya Andoy ang pinagkakatiwalaang tao ng tatay ko, nagsabay sa mga panahon na ang ibang tao ay nagtatanong lang at hinahasik ang mga haka-haka. Nakita ako ni Kuya Andoy, lumapit, yumuko ng magalang, ang tinig ay hindi malakas ngunit malinaw. Ate Maris, anong kailangan ayusin? Ang paraan ng kanyang pagtawag sa akin na ate ay nagulat sa maraming nakatayo sa labas ng eskinita. Nakita ko si Nay Coring na umatras ng isang hakbang. Namutla ang kanyang mukha, hindi siya makasalita. Ang mga kamay niya ay humawak sa pintuan, parang natatakot siyang manghina ang mga tuhod. Pagkatapos ay mula sa sasakyan, sa gitna ng grupo, bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Bumaba ang tatay ko. Simpleng puting polo ang suot niya, madilim na pantalon, walang alahas, walang palabas, ngunit nang tumayo lang siya roon, parang naging tahimik ang buong bakuran sa harap. Tahimik ang lahat, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa presensya ng isang taong nakaraan ang napakaraming bagay at ngayon ay nakatayo ng mahinahon na napakalamig. Una siyang tumingin sa akin. Ang tingin niya ay hindi nagbibigay ng sisi, hindi nagtatanong, isang kumpiyansa lang, nandito na ako. Pagkatapos ay itinayo niya ang tingin sa loob ng bahay ng asawa ko. Nakita ko si Joven na nakatayo sa sala, namumutla. Si Aldrin ay hindi na nakapanahon na mag-cross ang binti. Tumayo siya, ang mga balikat ay naggawi palikot, ang mga labi ay nagsara ng mahigpit. Si Nay Coring ay nakatayo pa rin sa pintuan, hindi na siya makapagsalita, tulad ng sinampalan niya ako.
Ang tatay ko ay lumakad papasok sa bakuran, bawat hakbang ay dahan-dahan ngunit tiyak. Hindi siya nangangailangan ng sinuman na mag-alis ng daan, ngunit lahat ay automatikong nagbibigay ng puwang. At sa tamang sandaling iyon, naunawaan ko ng ganap mula sa oras na iyon, nagbago na ang batas sa loob ng bahay na iyon. Hindi dahil may dala ang tatay ko na maraming tao o maraming sasakyan, kundi dahil sa wakas ay nakita na nila ang bagay na inakala nilang wala ako, isang matatakbuhan at isang katiyakan. Pumasok ang tatay ko sa bahay nang walang pagmamadali at walang kailangang mag-alis ng daan. Lumakad siya ng diretsyo patungo sa sala. Sumunod ako sa likod niya ng isang hakbang. Narinig ko ang patak ng tsinelas ni Nay Coring habang siya ay mabilis na sumusunod. Ang tinig niya ay kulang na sa dating lakas ng loob, puno na ng pagkalito. Manong Ramon, maliit lang na bagay sa loob ng pamilya, bakit mo na pinalalaki pa? Hindi agad tumingin sa kanya ang tatay ko. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa dulo ng mesa, inilagay ang mga kamay sa ibabaw ng kahoy, ang tinig ay mababa at malamig ng sapat. Hindi ko pinalalaki. Sinabi ninyo sa amin na pumunta. Ang pangungusap na iyon ay parang kutsilyo na pumutol ng lahat ng paikot-ikot. Nakita ko si Nay Coring na natumba, si Joven ay nakatayo sa sulok ng silid, ang mga mata ay paikot. Si Aldrin ay lumiit, ngunit nagpumilit pa ring magpakilala ng lakas, nagpipigil ng huling kaunting dangal. Tito, siguro may misunderstanding lang ito sa pautang. Tiningnan ko si Aldrin at naramdaman ang lungkot kasama ang galit. Sa oras na ito ay tinatawag pa niya itong misunderstanding. Naunawaan ko na ang tinatawag na misunderstanding ay gusto niyang pahintuluin pa ang oras. Gusto niyang madurog ang lahat para kapag pagod na, ang lahat ay basta-basta na lang ibibitaw. Ngunit ang tatay ko ay hindi ang uri ng taong madaling mahaluan ng ganoong laro. Tumingin siya ng direkta kay Aldrin, ang tingin ay hindi banta, ngunit sapat para manlamig ang likod ng tao. Lagdang kamay, thumb mark, kamera sa kapehan noong nilagdaan, recording ng tawag para humingi ng pera. Gusto mo pa bang misunderstanding? Nagulat ako. Hindi ko kailanman ibinigay ang mga bagay na iyon sa tatay ko. Ang kamera sa kapehan, ang recording ng tawag, wala akong alam tungkol doon. Lumingon ako sa tatay ko at sa isip ko ay lumabas ang isang tanong, kailan mo pa nalaman? Tumingin siya sa akin ng mabilis, parang nabasa ang aking isip. Inaakala mo ba ng anak ko na pahihintulutan ko na lokohin ang aking anak? Si Nay Coring ay natigilan. Kilala niya ang tatay ko mula sa kasalan na upo sa iisang mesa, nag-usap ng magaan. Ngunit ang tatay ko ay namumuhay ng tahimik, nagpapakilala ng karaniwan, hindi nagmamalaki, kaya unti-unti, inakala na ni Nay Coring na ang lumang kwento ay lumipas na. Inakala niyang wala akong matatakbuhan. Inakala niyang ang tatay ko ay isang matandang karpintero lang. Hindi nagsalita ng matagal ang tatay ko, isang tanong lang ang inilabas niya. 2,000,000 ibabalik o hindi? Kinagat ni Aldrin ang labi. Tumingin siya kay Joven para humingi ng tulong, ngunit lumayo ang tingin ni Joven. Nakita ko nang malinaw ang eksena na magkapatid na habang kailangan ng isa't isa ay nag-iisip muna ang bawat isa para sa sarili. Lumingon si Aldrin sa ina niya, ang tinig ay lumambot na. Naguguluhan si Nay Coring, ngunit nagpumiglas pa rin na hawakan ang ugali ng nangunguna. Manong, pasensya kayo, kabataan pa iyon nagkakamali. Tinanggal ng tatay ko ang boses niya nang walang pagpapataas ng tono. Nagkamali pala? Ngunit sinampalan ang anak ko. Pinunit ang kasulatan ng pautang sa harap niya at pagkatapos ay sinabihang tawagan ko iyon ba ang uri ng pagkakamali. Namula ang mukha ni Nay Coring. Baka sa unang pagkakataon ay nakita niya akong nakatayo, nang tuwid ang likod, hindi yumuyukod, hindi umiwas. Pumasok si Kuya Andoy, inilatag ang isang makapal na file sa mesa. Kahit hindi ito binuksan, makikita na ang kapal nito. Nagsalita siya ng ordinaryo, parang nag-uulat ng trabaho. Natipon na namin ang lahat ng patunay messages na humihiling ng pautang, transfer ng pera, schedule ng mga pagkikita, kamera sa kapehan, kahit ang clip na nagmamalaki si Aldrin sa isang inuman. Nang marinig ko ang inuman, ay bumaba ang puso ko. Ayaw kong maniwala, ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi maaaring lumabas ng walang dahilan.
Nagsimulang mamutla si Aldrin. Ang pagmumutla niyang ito ay kaibahan sa dati na pag-alala ko noong ipinaalalahanan ko siya bago ngangitian pa niya ako dahil inakala niyang isa lang akong babae, ngunit ngayon ay naunawaan niya na hindi na ito nasa kanyang mga kamay. Nanghihina siyang nagsalita, "Tito, sinusundan ninyo si Aldrin?" Tumingin ang tatay ko sa kanya, ang tinig ay dahan-dahan at hindi pagbabanta. Hindi sinusundan, nag-iingat. 3 buwan na ang nakakaraan, may nagbigay ng impormasyon sa akin na nakikipagsabwatan ka sa isang grupo ng masamang negosyo. Nagmamalaki ka pa na may Manong Ramon kang nagtatanggol. Kailangan kong malaman kung gaano mo na naabot ang pangalan ko. Nang marinig ko iyon, nagyelo ang likod ko. Kaya pala hindi lang pautang ang isinasangkot dito, ginamit pa ni Aldrin ang pangalan ng tatay ko para lumikha ng tiwala sa labas, para makabuo ng daan. Lumingon ako kay Aldrin, ang tinig ko ay nanginginig sa galit. "Kanino mo ginamit ang pangalan ng tatay ko?" Yumuko si Aldrin, hindi nangahas na tumingin. Nagsalita si Joven ngayon, ngunit mahina ang tinig. "Tatay, siguro naman nagkamali lang siya ng salita." Tiningnan ko si Joven, ang mga mata ko ay nasusunog, ngunit ang tinig ko ay napakadiretso. "Huwag nang magsalita para sa iba. Noong sinampalan ako, wala ka ring sinabi." Natigil si Joven. Narinig ang pagkagulat ni Nay Coring pagkatapos. "Anong ibig sabihin mo ng ganoon? Ang asawa mo ay hindi nagsalita dahil ginigingatan niya ang kapayapaan ng tahanan." Natawa ako, ngunit tawa na tuyong walang kasiyahan. Kapayapaan ng tahanan na pinayagan ang asawa niyang masampalan sa harapan ng buong pamilya, iyon ba ay kapayapaan? Mabigat ang hangin sa sala, lahat ay humihinga ng maingat. Mahinahon na nagtanong ang tatay ko kay Aldrin, "Ano ang ginawa mo sa 2 milyon? Kinagat ni Aldrin ang labi. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng paraan ng pagtakas. Ngunit ang tingin ni Kuya Andoy at ng ilang tao sa labas ng pintuan ay nagpaalam sa kanya na wala ng lugar na maaari siyang tumakbo. Nilunok niya ang lura, ang tinig ay lumiit ng lumiit. Pinaikot ko para sa negosyo. Hindi nagbago ang mukha ng tatay ko. Isang pangungusap lang, sagutin ng tama. Hindi ako gusto ng pagsisinungaling. Nagsalita si Kuya Andoy, panatag ang tinig, ngunit ang bawat salita ay tulad ng pako na itinataak sa sahig. Ipakita na sa kanya para magsalita siya ng tama. Pagkatapos nito, binuksan ni Kuya Andoy ang laptop at inilagay ito sa mesa. Nakita ko si Nay Coring na nagulat, gusto niyang pigilan, ngunit hindi nangahas. Pinindot ni Kuya Andoy ang ilang button, lumabas sa screen ang isang video na kinuha sa isang bar. Nagkikislap-kislap ang asul at pulang ilaw, malakas ang tugtugin, naghahalo ang mga boses at tawanan. Tiningnan ko ito at nangalay ang katawan ko. Nakita ko kaagad ang mukha ni Aldrin, nakasuot ng puting t-shirt, nakasubling tanso sa leeg, hawak ang inumin, namumula ang mukha. Malakas siyang nagtawa at tinapik ang kanyang sariling dibdib, parang nagkukuwento ng isang tagumpay. "Wala kaming kakulangan ng pondo, si Ate Maris ang mag-aasikaso sa aming puhunan. Mag-order na tayo." Malinaw ang bawat salita sa kabila ng malakas na musika. Narinig ko ito at nagyelo ang likod ko. Ang order rito ay hindi katumbas ng materyales sa konstruksyon, lalo na hindi ordinaryong paninda. Sa paraan ng pagsasalita niya, ang mga tao sa paligid na nagtatango. Ang maruming tingin ng ilan sa kanyang tabi, isang sulyap lang ay sapat para maunawaan na hindi ito malinis. Lumingon ako kay Aldrin, wala na kasing dugo ang kanyang mukha. Ang labi niya ay nanginginig. Tanong ko ng mahinang tinig, "Sinabi mong mag-order, anong order iyon?" Hindi siya sumagot. Tumingin ako kay Joven, pinagsisipag na pigilan ang galit. "Narinig mo? Ang kapatid mo ay nagsabi na ang pera ng asawa niya ay pumasok sa paninda." Iniwasan ni Joven ang tingin ko, parang kapag hindi niya ako tiningnan, ay hindi niya kailangang managot. Naramdaman ko ang pagbagsak ng bigat sa loob ko. Hindi pa rin nagsalita ang tatay ko habang nanonood sa screen. Tumingin siya ng diretso kay Aldrin, isang tanong na parang nagtatanong tungkol sa ordinaryong bagay. "Saan napunta ang pera ng anak ko? Kanino mo ito ibinigay?" Nanahimik si Aldrin. Lumabas ang pawis sa kanyang sentido. Nakita ko ang tunay na takot sa kanya, ngayon hindi ang dating takot
na binibigyan ng pagkakataon para makatakas. Ito ay ang takot ng isang taong malapit nang malantad ang nagawa niya. Nagpatuloy si Kuya Andoy, ang tinig ay seryoso. Sumali siya bilang broker. Hindi siya direktang nagdadala, ngunit nakiisa pa rin siya. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigas sa lahat ng kasali. Si Nay Coring ay halos huwad na sa upuan. Iniangat niya ang mga kamay at takpan ang mukha, malalim na humihinga. Si Joven ay nagulat, lumapit siya para tulungan ang ina, ngunit nanginginig din ang kanyang mga kamay. Sa isip ko ay mabilis lumabas ang isa pang saloobin. Si Aldrin ay hindi aksidenteng nahila rito. Ang grupong iyon ay sadyang lumapit sa kanya dahil alam nilang kapatid siya ng aking asawa, alam nilang manunga ako ng pamilya, at alam nila kung sino ang tatay ko. Isa lang na pagmamalaki ni Aldrin ng may Manong Ramon, akong nagtatanggol, ay sapat na para mahakot nila siya at gamitin siya para makaabot sa amin. Kung may mangyari, hindi nila sasabihin na isang batang walang pag-iisip ang kasalanan. Sasabihin nilang may kaugnayan ang pamilya. Lumingon ako sa tatay ko. Ang labi ko ay nanginginig, ngunit nagtangkang magtanong, "Tatay, ano na ang dapat kong gawin?" Tumingin sa akin ang tatay ko. Ang tingin ay parehong seryoso at mapanglaw. Nagsalita siya ng dahan-dahan. "Hindi kailangan mong gumawa ng anumang maruming bagay. Tumayo ka lang ng tuwid. Anuman ang katotohanan, ipanatili natin ang katotohanan." Pagkatapos ay lumingon sa kay Aldrin, ang tinig ay naging matigas. "Ikaw, sabihin mo ng malinaw saan napunta ang pera ng anak ko. Anong grupo ang nakiisa mo? Gaano mo na naabot ang pangalan ko?" Mas malakas na tumangis si Aldrin, umiling siya ng paulit-ulit na parang malapit nang masira ang lahat. "Tito, natakot ako. Pinagbabanta nila ako." Tumingin ako sa eksena na iyon, sabay-sabay na nagalit at nangalay ang katawan ko. Kaya pala hindi lang pautang ang nangyari dito, kinuha ang pera ko para ipasok sa isang bitag ng dangal, isang bitag na kung hindi ko magiging malinaw ang isip, kung hindi ako matibay, ako ang magiging unang mapag-uusapan. At sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit ang tatay ko ay dumating na may 10 sasakyan. Hindi ito para takutin ang mga tao, at hindi rin ito para gumawa ng palabas para sa kapitbahay. Dumating ang tatay ko para gumupit ng isang malinaw na hangganan, ang hangganan ng mga bagay na pampamilya at ang mga bagay na legal, ang hangganan ng pagtitiis at pagiging hila pababa sa putik. Nakatayo akong tahimik habang tinitingnan si Aldrin na nag-iiyak, at naunawaan ko kung hindi dumating ang tatay ko ngayon, kung hindi ako natapang na tumayo ng tuwid, posiblemente ang gagawa ng pangyuyukod ay ako, para humingi sa kanila na ibalik ang pera ko, para humingi sa kanila na tumigil na sa pang-aalipin sa akin, ang pagbulusok. Pagkatapos ng hiling ng tatay ko kay Aldrin, ang sala ng bahay ng biyenan ko ay hindi na katulad ng isang lugar ng isang pamilya. Tulad ng isang saradong silid na bigla nilang binuksan ang bintana, pumasok ang malamig na hangin at tinapon ang lahat ng mga alikabok na matagal na nilang itinago sa ilalim ng alpombra na tinatawag na kapayapaan ng tahanan. Hindi maraming sinabi ang tatay ko. Sinabi lang niya kay Aldrin na tumayo, punasan ang mukha at isang pangungusap. "Umuwi ka sa iyong kwarto at patayin ang telepono. Mula ngayon ay huwag kang makikipag-ugnayan sa kahit sinong miyembro ng grupong iyon." Paulit-ulit na tumango si Aldrin, namumutla pa rin ang mukha tulad ng isang taong kakaligtas sa kamatayan. Nang gabing iyon, 10 sasakyan ang umalis sa eskinita ng tahimik, ngunit ang katahimikang natira ay mas kakilakilabot pa. Nag-uusap ang mga kapitbahay sa labas ng mga pintuan. Nadinig ko nang may isa na nagsabing, "May malaking nangyari sa bahay na iyon. Narinig ko raw may kaugnayan sa masamang negosyo." Ang mga salitang ito ay tulad ng karayom na tumusok sa aking tenga. Hindi ako takot sa pagmamasamang loob ng mga tao. Takot ako sa karumihan na maaaring tumalsik sa akin nang hindi ko namamalayan. 3 araw pagkatapos, tulad ng sinabi ni Kuya Andoy, si Aldrin ay pinasabihan para sa isang pagdinig. Umalis siya na parang nawalan ng kaluluwa. Bago siya sumakay, lumingon siya sa akin, husky ang tinig niya. "Ate, wag mo akong talikuran." Hindi agad ako nakapagsalita. Tiningnan ko lang siya
Ang galit ko ay hindi na tulad ng dati. Ang galit ay nahaluan na ng isa pang bagay, pag-aalala. Pag-aalala sa paraan na ang isang tao ay maaaring mahila ng pababa mula sa simpleng pautang papunta sa isang komplikadong hukay na halos hindi kayang makalabas. Ang bagay na nagulat sa akin ay ang tatay ko, hindi siya gumawa ng anumang kilos na katulad ng inaakala ng mga tao. Hindi siya tumawag para magbanta. Hindi niya ipinadala ang mga tao para takutin ang sinuman. Isang bagay lang ang ginawa niya. Ibinigay ang lahat ng patunay sa isang abogado. Lahat ng bagay ay dumaan sa tamang landas ng batas, maayos at malinis. Sinabi ng tatay ko sa akin, minsan ko nang nagbayad ang presyo dahil sa isang saglit na init ng ulo. Hindi ko pahihintulutan na magbayad ka ng presyo dahil sa kahangalan ng iba. Nang marinig ko iyon, natigil ang lalamunan ko. Naunawaan ko, hindi lang akong ginagalagaan ng tatay ko. Ginagalaan niya rin ang kanyang sariling pagpapasya na magbago ng buhay. Ngunit ang tamang landas ay hindi palaging nagpapagaan ng pakiramdam ng tao, minsan, lalo pa itong kinatatakutan dahil nagpapahiwatig ito ng tunay na kahihinatnan. Ang buong pamilya ng asawa ko ay naguguluhan ng lantad. Si Nay Coring ay hindi na nangangahas na kumalkal sa akin. Si Joven ay hindi na nagsasabi ng hayaan mo na. Si Aldrin ay halos hindi na lumalabas ng kwarto niya. Ang telepono ng pamilya ng biyenan ko ay tumutunog ng sunod-sunod, ngunit hindi sila nangahas na sagutin. Isang beses ay nakita ko na nanginginig ang kamay ni Nay Coring habang hawak ang baso ng tubig at may tunog na clink na galing sa baso nang banggit ito sa mesa. Ako naman ay hindi rin mahinahon. Hindi ako isang taong walang kaugnayan na nakatayo sa labas. Ako ang nagpautang ng pera, ako ang unang nahila sa loob. Palagi akong nag-aalala na isang araw ay may tatawag sa pintuan para hanapin ang aking pangalan, para magtanong tungkol sa aking kaugnayan sa grupong iyon. Pero ang pinakakinatakutan ko ay ang tatay ko na mabibigla uli ang kanyang pangalan, maalala ang lumang kwento, at ang lahat ng pinagsikapan niyang malinis sa loob ng maraming taon ay mababalikan uli ng putik. Sa gitna ng nakapanlulumong kapaligiran na iyon, dumating si Nay Coring sa aking bahay isang hapon. Wala siyang kasama at hindi siya dumating ng may sigasig tulad ng dati. Pumasok siya at ang mga mata niya ay paikot ang tinig, ay nagmamadali na parang natatakot na marinig ng mga kapitbahay. Maris, bawiin mo na para sa pamilya, pakiusap. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina, may harina pa sa mga kamay ko, dahil gumagawa ng tinapay. Nang marinig ko iyon, ay nanigas ang puso ko. Tinanong ko, ang tinig ko ay hindi malakas ngunit malinaw ang bawat salita. Noong sinampalan ninyo, ako nag-isip ba kayo ng pamilya noon? O nag-isip lang kayo na madali akong makontrol? Natigil siya. Nagkisaw ang mga labi niya ngunit hindi lumabas. Nakita ko sa kanyang katahimikang iyon ang parehong kahihiyan at takot, ngunit wala ang bagay na pinakakailangan ko, ang pagkilala sa katotohanan. Gusto niya akong bawiin ang kaso, hindi dahil inayaan niya ako, kundi dahil natatakot siya sa kahihinatnan. Bago pa ako makapagsalita, nang isa pa, tumunog ang aking telepono si Kuya Andoy. Hindi siya nagpaikot-ikot. Ate Maris, tingnan mo ito bago makipag-usap sa mga tao roon. Binuksan ko ang mensahe, ilang screenshot ng mga transaksyon ng bangko ang lumabas. Tiningnan ko ang mga unang linya, natulaan ang aking mga mata. Isang transaksyon ng 500,000 ang galing sa account ng kumpanya ni Joven, may nakatala, para sa logistics partner. Naging malamig ang mga kamay ko. Binasa ko ng paulit-ulit, natatakot akong nagkakamali ako ng tingin, ngunit hindi. Ang numero ng account, ang pangalan ng kumpanya, ang petsa ng transaksyon, lahat ay malinaw. Biglang lumambot ang tinig ni Nay Coring sa sala, na parang napalayo na. Sa gabi ring iyon, nang umuwi si Joven, hindi na ako nagpaikot-ikot. Inilagay ko ang telepono sa mesa, binuksan ang eksaktong screenshot, inusad ito patungo sa kanya, ipaliwanag mo. Tumingin siya ng isang beses, namutla ang mukha. Kinuha niya ang telepono, mabilis na pinagmasdan, pagkatapos ay inilagay ito na parang nasunog ang mga kamay. Nagulumihanan siya. Ako, pinirmahan ko lang para kay Aldrin.
kailangan siyang tulungan. Matagal kong tiningnan siya matagal hanggang nagsimula siyang umiwas ng tingin. Mabagal ko itong tinanong, ang bawat salita ay parang kutsilyo. Pinirmahan mo para sa kanya ibig sabihin ano? Inutusan kanyang i-transfer o sarili mong desisyon? Nilunok niya ang lura, ang tinig niya ay naging mas mahina. Hinihingi niya, sinabi niya na para sa bayad ng logistics ng paninda. Narinig ko ang salitang paninda at biglang kumulo ang loob ko. Hindi ka ba nagtatanong kung anong paninda? Hindi ka ba nagtaka? Nanahimik si Joven. O baka hindi ka nagtanong dahil sa gusto mong kumita? Tumingin siya sa akin sa gilid. Parang kapag hindi siya tumitig, ay hindi siya kailangang managot. Naramdaman ko na parang may nalaglag na mabigat na bagay sa loob ko. Nagsalita ako, ang tinig ko ay mababa, ngunit matatag. Ang 2 milyon ko, magkano dito ang alam mo? Hindi ito tanong tungkol lang sa pera. Ito ay tanong tungkol sa katotohanan. Si Joven ay biglang lumagpak sa upuan, namumutla ang mukha tulad ng isang taong inubos ng lahat ng dugo. Matagal bago siya nagsalita, ang tinig niya ay napakababa. Alam ko pakikialam siya sa mapanganib. Tinanong ko siya, mapanganib paano? Sumagot siya ng mahinahon. Parang hindi legal ang paninda. Sinabi ni Aldrin na mabilis ang kita. Narinig ko iyon at biglang tumalbog ang puso ko. Hindi ako naive hanggang sa punto na hindi ko alam na may mga shortcut sa labas. Ngunit hindi ko kayang maniwala na ang sarili kong asawa ay magiging mahinahon para isipin ito bilang normal. Tinanong ko pa ng tuwiran, alam mo ang ganoon, ngunit pinayagan mo pa rin siyang kunin ang pera ko? Nagulumihanan si Joven. Akala ko 3 buwan lang ibabalik niya. Hindi ko inakala na magiging ganito katagal. Natawa ako, ngunit tawa na walang kasiyahan. Tulad ng paghinga ng isang taong ngayon lang naunawaan kung gaano katagal niya nalinlang. Hindi mo inakala. Ayan na naman ang sinasabi mo. Noong sinumpalan ako ng ina mo, hindi mo rin inakala. Noong sinabihan akong mandaraya ako, hindi ka rin inakala. Itinuturo ko ang screenshot sa telepono. Anong ito ang 500,000? Tumingin si Joven sa ibaba, pinagsama-sama ang mga kamay, puti na ang mga daliri. Nagsalita siya ng parang nagtatapat ng kasalanan. Sumali ako. Nanatiling nakatayo ako kahit hinagap ko na ito. Nang marinig ko siyang umamin, parang may malakas na palo sa dibdib. Sumali ka sa alin? Ang sagot niya ay napakababa. Isang biyahe lang. Sabi niya, mabilis ang kita. Sumali ako ng 500, magiging laban ng mabilis. Tiningnan ko siya, ang tinig ko ay hindi na nanginginig, kundi naging ganap na malamig. Kaya hindi ka lang pirmado sa likod. Kasali ka rin. Biglang tumayo si Joven, ang tinig niya ay mataas. Hindi dahil sa galit sa akin, kundi dahil sa takot. Huwag nang lalalimin pa, masisangkot din ako. Narinig ko iyon at naging mahinahon ang loob ko ng kakaibang paraan. Masisangkot din ako. Sa wakas ay sinabi niya ang tunay na kinakatakutan niya. Hindi ang sakit ko, hindi ang pagkahulog ng kapatid niya, hindi ang pang-aabuso ng kanyang ina sa akin, kundi ang masisangkot din ako. Naalala ko ang sinabi niya noong kinukolekta ko ang pera, hayaan mo na, isiping tulong sa pamilya. Noon ay inakala ko pang gusto niyang gumaan ang sitwasyon. Ngayon ko lang naunawaan na tatakot siyang malantad ang kanyang sariling lakad sa gitna ng pagkolekta ko. Tiningnan ko ang asawa ko, nakita ko ng malinaw ang lalaking minsan ay nangako na itatanggol niya ako, ngunit handang gamitin ako bilang sanggalang ngayon. Tinanong ko siya, ang tinig ko ay pagod, ngunit tiyak. Alam mo bang sinampalan ako ng iyong ina? Nanahimik siya. Narinig mo ba ang sinabi ng iyong inang tawagan ko ang aking tatay para mangolekta? Nanahimik pa rin siya. Sinisenyas ko ng malinaw ang bawat salita. Nanahimik ka, Dasa, inakala mong magtitiis ako. Kung nagtiis ako, ligtas ka. Biglang tumayo si Joven, nang naglakas, hindi galit sa akin, kundi natatakot. Huwag na palalawakin pakiusap. Kung itutuloy ito, makikinabang din ako. Narinig ko iyon at naging kaibang mapayapa ang loob ko. Ang makikinabang din ako sa wakas, ay sinabi niya ang tunay na inaalala niya. Hindi ko pagkabigo, hindi ang pagkahiwalay ng kapatid niya, hindi ang pagiging masama ng ina niya sa akin, kundi ang sarili niyang sitwasyon. Wala na akong gusto pang makipagtalo. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, umupo sa gilid ng kama.
Hindi ako umiyak, pagod lang. Pagod ng uri ng isang taong lumipas sa isang mahabang bagyo. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang tatay ko. Sa kabilang dulo, ang boses niya ay malinaw at matatag. Anak, okay ka ba? Nagsalita ako ng direkta. Tatay, si Joven kasali rin siya. Nanahimik ang tatay ko sandali. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na tumusok sa puso ko. Gusto mo pa ring iligtas ang iyong asawa? Ang tanong na iyon ay hindi madali, parang naglagay ng 200 sa harapan ko. Ang isa ay panatilihing buo ang tinatawag na pamilya, gawin ang lahat para mapababa ang kasalanan ng asawa, hilahin siya palabas ng putik. Ang isa pa ay tanggapin ang katotohanang siya ang unang pumili sa putik at ako lang ang nahilahin kasama niya. Naisip ko ang mga tao ng pagpupumilit, naisip ko ang mga beses na nanahimik ako para mapayapang bahay. Naisip ko ang sampal ni Nay Coring, ang tingin ni Joven na lumayo, ang hayaan mo na pala ay tahimik ka, na para ligtas ako. Huminga ako ng malalim, ang tinig ko ay hindi na nanginginig. Mula noong sampalin niya ako, ay wala na kaming mag-asawa. Hindi nagalit ang tatay ko. Isang mahinang paghinga, parang hinulaan na niya ito. Nagsalita siya ng isang pangungusap na nagpalamig sa akin, dahil alam kong hindi ito banta, kundi isang babala tungkol sa kahihinatnan. Paghandaan mo ang sarili mo. Sa pagkakataong ito, wala nang pabalik. Inilagay ko ang telepono at tumingin sa kisame. Sa loob ko noon ay wala na ang ganitong pakiramdam ng takot tulad ng nakaraang ilang araw. May isang kaibang determinasyon na lumabas, isang bagay na kakaiba. Kapag nakarating na ang bagay sa ganoong punto, hindi ka maaaring sabay gustong maging malinis at sabay gustong panatilihing buo ang lahat ng bagay. May mga tahanan na kapag nalantad na ang pagkabulok sa loob, anuman ang gawin para tapalan ay pamumura lang ng mata, at alam ko na ang pinakamahirap na bahagi ng kwento ay nagsisimula pa lang, ang pag-aayos. Pagkatapos ng tawag sa tatay ko, nanatili akong nakaupong matagal sa madilim na kwarto, nakakinig sa mga tunog ng kotse sa labas, habang parang may isang bagay na gumagapos sa loob ko. Hindi na ako umiyak. Posibleng naubusan na ng luha mula sa sampal ng biyenan ko. Ang natira lang ay isang kalinawang malamig ng panahon. Lumabas ako sa sala at tumingin ng direkta kay Joven, malinaw ang bawat salita. Pipiliin mo bang tumayo sa tabi ko o sa tabi ng iyong maling landas? Biglang nagbago ang tono ni Joven, parang sapat na ang kalambot para mabago ang lahat. Nagkamali ako, hayaan mong ayusin ko, ipinangako ko na hindi na ako makikisangkot. Tiningnan ko siya at tinanong ng parehong mahinahon na nagpahangos sa kanya. Paano aayusin? Sa pag-aayos na itinutulak mo pababa ang loob ko at ako ang mag-aanata. Hindi siya makapagsalita. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Kuya Andoy ako para pumunta sa karpinteriya ng tatay ko. Hindi siya naupo sa loob, nakatayo siya sa bakuran na may amoy ng sariwang pinutol na kahoy na parang gusto niyang huminga ako ng malalim para matandaan kung sino ako at paano dapat mamuhay ng malinis. Naroon si Kuya Andoy at isang lalaki na nakasuot ng puting polo, mahinahon ang pagsasalita, matalas ang tingin. Ipinakikilala akong isang abogado. Nagsalita ng tuwiran ng tatay ko, mula ngayon walang emosyon. Gawin ng tama ang batas, gawin ng malinis. Inikalat ng abogado ang mga papel at tinanong ako ng detalyado sa bawat hakbang, kailan na-transfer ang pera, saan nilagdaan ang kasulatan, sino ang naroroon bilang saksi, may mensahe pa ba? Si Kuya Andoy naman ay nagbigay ng karagdagang patunay na tinipon na ang segment ng kamera sa bar, ang recording na nagmamalaki si Aldrin na may Manong Ramon, siyang nagtatanggol, ang listahan ng numero ng telepono, ang schedule ng mga pagkikita. Tiningnan ko ang lahat ng iyon, nararamdaman ang parehong kalungkutan at kalinawan. Matagal na akong nag-iisip na basta-basta lang akong niloko ng pera, pala halos naabot na ako sa gilid ng isang bangin. Nagsalita ang tatay ko ng isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Hindi ako dumating para mangolekta ng pera, dumating ako para putulin ang maruming tali bago ito mapulupot sa iyo. Ang plano ng tatay ko ay hindi ang pumunta at takutin ang sinuman. Ang plano ay lumikha ng pagkakataon para mapatakbo ng tama ang mga awtoridad, para mahanap ang tamang tao,
para sa tamang kilos, para sa tamang patunay. Para kahit na may mga has na magsabi na may kaugnayan ang aming pamilya, maaari akong tumayo ng matuwid. Ako ang biktima, nakipagtulungan ako, walang tinataguan. Sa parehong oras, si Aldrin ay tinawag para sa karagdagang pagdinig. Bago pa man siya umalis, may inilagay na kondisyon sa kanya ng malinaw. Kung gusto niyang maisaalang-alang para sa pagpapalighter ng kaparusahan, kailangan niyang ganap na makipagtulungan. Huwag itago ang anumang mensahe, huwag burahin ang mga tawag, huwag mag-iwas sa iba para makalabas ng mas magaan. Si Aldrin noon ay wala na ang dating pagmamalaki. Tumingin siya sa akin, ang tinig ay puro, "Ate, natakot na ako." Malamig ang sagot ko, "Kung natakot ka, magsalita ng totoo, huwag kang makagawong humila sa akin." Yumuko si Aldrin at sa kanyang pagtatapat ay isang bagay ang nabanggit na nagparinig sa sinabi ng grupo sa kanya na pirmahan ang isang kasulatan para gawing siya ang mag-aako ng lahat kapag may nangyari. Hindi lang iyon, inimbak nila ang clip at mensahe niya kung saan nagmamalaki siya ng pangalan ng tatay ko. Nagsalita si Aldrin habang umiiyak, "Ate, sinabi nila kung hindi ko pipirmahan, ipapamahagi nila ang clip na iyon sa lahat. Sinabi nila na ang inyong pamilya ay maaawisan." Narinig ko iyon at parehong nanlamig ang mga kamay ko. Hindi lang pera ang ginamit nila, para sakutin ginamit pa ang dangal para gapos ang bibig ng lahat. Nang hapon na ring iyon, dumating si Nay Coring sa aking bahay, ngunit hindi siya dumating ng may yabang tulad ng dati. Pumasok siya nang ang mga mata ay palagi sa dako-dako, ang tinig ay nagmamadali. "Maris, nagkamali siya. Iligtas mo siya." Matagal ko siyang tiningnan at pagkatapos ay mabagal na tinanong ng salita sa salita, "Noong sinampalan ninyo ako, nag-isip ba kayo na nagkamali siya noon o nag-isip lang kayo na madali akong alisin ng daan?" Natigil siya. Napansin ko ang gusto niyang umiyak, ngunit hindi dasa nahabag siya sa akin, kundi dasa natatakot na ang pamilya niya ay malapit ng malantad sa liwanag. Sa tamang oras na iyon, nagsalita si Joven ng isang pangungusap na nagpalinaw sa akin na hindi pa siya nagbabago. Siguro kaya lang pera para itigil na nila ang usap-usapan. Biglang lumingon ako sa kanya, natawa ako. Matuyo ang lalamunan. "Pera ng sino ang ibabayad? Pera ko o pera ng iyong ina? O ibabenta mo uli ang dangal ng asawa mo para mapayapa ang lahat?" Namutla si Joven, umatras ng isang hakbang, ngunit nagpumilit pa ring magdepensa. "Gusto ko lang mapayapa." Pinutol ko siya. "Mapayapa para sa iyo. Ako ay magdadala ng taak habang buhay." Nang gabing iyon, pagkatapos ng usapan sa abogado, pumayag ako sa isang hakbang na noon ay hindi ko kayang isipin. Pumayag akong makipagkita ng isang beses sa logistics partner, hindi para sa tunay na negosasyon, kundi para matamaan ang kanilang kahinaan, ang kasakiman at ang labis na kumpiyansa. Kung naniniwala sila na manunga pa rin akong matimtiman at natatakot na gusto kong magbayad para maging tahimik, lalantad sila. Bago pa ako umalis, matagal akong tiningnan ng tatay ko. Hindi siya nagbanta, hindi nangako, isang pangungusap lang. "Ikaw pa rin ang anak ko, ang natitira ay hayaan ng batas na gumawa ng trabaho niya." Naunawaan ko sa pangungusap na iyon ang parehong tiwala at pagkabahala. Ang tatay ko ay hindi natatakot sa mga tao. Natatakot siya na ang anak niya ay mahigpit sa putik, matamaan ng siraan at mahaluan ng bagay na matagal na niyang pinagsipagan na maalis sa kanyang buhay. Ang kapehan noon ay isang tahimik na lugar na may kaunting tao, isang sulok. Naupo ako sa tamang lugar na napagkasunduan, mahigpit na hawak ang bag, mahinahon ang loob, ngunit mabilis ang tibok ng puso. Pumasok ang isang lalaki, hindi mabait ang hitsura, ang mga mata niya ay paikot-ikot tulad ng taong nasanay sa pagtitig sa iba sa gilid ng mata. Umupo siya sa harapan ko at ngumiti ng isang panig ng bibig. "Ikaw ba ang misis ni Joven? Saan ang pera?" Tumingin ako, nang direkta ang tinig ko ay malamig na mas pagkakataon ko pang inakala. Mayroon akong pera, ngunit kailangan ko ng malinaw na kasulatan. Sino ang may utang, para sa alin, at paano matatapos? Umisi siya ng pahiwatig, inihilig ang ulo niya. "Matino ka pala. Kapag hindi mo ibinigay, alam mo na ang susunod." Hindi ako sumagot.
Tumingin lang sa kanyang mga mata at mahinahon na nagsalita. Kung gusto mo ng pera, kailangan ng pirma. Ayaw ko na sabihin ng mga tao na nagbayad ako para maging tahimik. Kumurap siya, nagtapik ang mga kamay niya sa mesa at inilabas ang telepono para magmensahe ng isang bagay. Tumayo ako at umalis sa kapehan. Habang lumalabas, nanginginig pa rin ang mga paa ko, ngunit sa loob ko ay may isang malinaw na pakiramdam. Ang bitag ay nagkasara na. Hindi dasa matapang ako kaysa sa iba, kundi dasa sa unang pagkakataon sa buhay ko ay pinili ko ang tuwirang harapin ang katotohanan sa halip na yumuko para umasa na magiging maayos ang lahat. Ang pagbagsak ng gabi, kaagad akong lumabas ng kapehan nang dumilim na ang langit. Hindi ako umuwi, nang diretso tumigil ako sa isang maliit na eskinita at nanatili sa loob ng kotse para hinhinga muna ng mabuti. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi dasa natatakot na saktan ako, kundi dasa naramdaman ko na humipo ako ng isang bagay na napakadumi. Paulit-ulit sa aking isip ang sinabi ng lalaki, kapag hindi mo ibinigay, alam mo na ang susunod. Naunawaan ko ang ganitong uri ng pagbabanta, hindi na kailangang malinaw ang sinasabi. Ginagamit ito ng mga taong naniniwala na pwede silang gumawa ng masamang bagay nang walang makakaalam. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala na akong nag-iisa. Tinawagan ko si Kuya Andoy ng isang pangungusap, nakagat na sila. Maigsi ang sagot, umuwi ka na sa bahay ng biyenan mo, huwag mag-isang lumabas, huwag patayin ang telepono. Binaba ko ang tawag, pinagpatakbo ang kotse, patungo sa bahay ng biyenan ko nang may kaibang pakiramdam, sabay na takot at katinuan. Alam ko na magiging may nangyari ngayong gabi, hindi ko lang alam kung papaano ito mangyayari. Nang dumating ako, ang loob ng bahay ng biyenan ko ay parang isang pressure cooker. Si Nay Coring ay pabalik-balik, patuloy ang pagtingin sa telepono. Si Joven ay nakaupo ng lungsad sa upuan, mukha niyang hindi natulog ng maraming gabi. Si Aldrin naman ay ipinagbawal ng tatay ko na gumamit ng telepono. Nakatayo siya sa sulok, hawak ang ulo, paminsan-minsang pag-iyak. Pagpasok ko ay agad humawak si Nay Coring sa aking kamay, ang tinig niya ay nagmamadali. Maris, totoo ba? Nakipagkita ka sa kanila? Anong nangyari na pinagbabanta nila na pupunta sila rito ngayong gabi? Hinawi ko ang aking kamay mahinahon. Hindi ako gumawa ng mali. Ginawa ko lang ang itinuro ninyo, tawagan ang aking tatay para mangolekta. Natulaan siya. Marahil ay hindi niya inakala na ang kanyang sariling salita ay ibabalik sa kanya sa pinakanatakot niyang sandali. Hinila ako ni Joven sa isang sulok at bumubulong. Huwag nang palalaimin, pakiusap, alam ko na nagkamali ako. Tumingin ko sa kanya, ang tinig ko ay mahinahon at nakakalambas. Mali ka ang kinakausap, dapat ang sarili mo ang kausapin mo. Ang sariling nagkamali at pumirma. Biglang natigil si Joven ngunit nagpumilit pa rin. Gusto ko lang mapayapa ang lahat. Pinutol ko siya. Mapayapa para ikaw ay makalabas. Abat, hayaan mo na naman akong magdala ng lahat. Mga bandang 8:00 ng gabi, nang ilagay ko na ang baso ng tubig, biglang narinig ang tunog ng biglang preno ng sasakyan sa labas. Pagkatapos ay sunod-sunod na katok sa pintuan, malakas, parang gustong matanggal ang pinto. Natulaan si Nay Coring, namutla ang mukha, hinawakan ang gilid ng upuan. Si Joven ay natigil nang nakatayo. Si Aldrin ay parang sinabunutan ng kuryente, tumayo, at agad na naupo nang bumaba. Bahagyang nabuksan ang pintuan. Malakas ang isang boses ng lalaki, basag at malamig. Nasaan ang 2 milyon? Kapag hindi ninyo binigay, isasama ko ang buong pamilya. Malinaw ang bawat salita sa aking pandinig. Ito ay hindi ang uri ng mangolekta ng maayos. Ito ay ang pagpapakita ng lakas para matakot ang tao at kusang loob na maglabas ng pera. 3 o 4 na lalaking hindi pamilyar na mukhang pumasok sa bakuran ng parang nagmamay-ari. Ang isa sa kanila ay nakatayo sa gitna. Ang mga mata ay nagsusuri sa paligid. Itinuro niya ang sala. Sino si Aldrin? Dalhin mo siya rito. Bago pa man makatayo si Aldrin, ay 2 na ang lumalapit para huliin ang kwelyo ng kanyang damit at hilain siya sa gitna ng bakuran. Umiiyak si Aldrin, ang tinig ay naliligaw. Nagkamali ako, hindi ko gusto itong nangyayari. Pakiusap. Ang iyak niya ay nagpahina sa tuhod ni Nay Coring. Mabilis siyang lumalapit para hawakan ang aking kamay.
Mariz, sabihin mo sa kanila, iligtas mo ang pamilya namin. Tumingin ko sa kanya. Wala nang kinakatakutan sa galit ko, isang kalinawan lang. Sinabi mo sa akin na tawagan ang aking tatay para mangolekta, na gawa ko na iyon. Lumingon ang pinakamataas na tao sa grupo sa akin. Ang ngisi niya ay mapangsuri at mapanghamak. Manu nga pala ito. Kapag mayroon kang pera, bayaran mo na, huwag magpalabas. Humakbang si Joven para tumayo sa harapan ng ina niya at nagsumikap na panatilihin ang tinig. Mga kaibigan, huwag kayong gumulo, ito ay pribadong tahanan. Inilipad ng lalaki ang baba niya. Pribadong tahanan na nagbabayad ng maayos, hindi nagpapalabas ng gulo. Tumingin ko ng direkta sa kanya, ang tinig ko ay hindi malakas ngunit malinaw. Babayaran ko. Ngunit babayaran ko ayon sa batas. Ngumisi siya nang maiksi, humakbang ng mas malapit. Anong batas ang magiging mas mabilis kaysa sa akin? Pagkatapos ay inilabas ang kamay para kunin ang aking telepono, parang gustong kontrolin ang lahat. Eksaktong nang tumapat ang kamay niya sa gilid ng aking telepono, mula sa labas ay narinig ang sunod-sunod na tunog ng makina ng mga sasakyan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos ng direkta sa pintuan, parang isang maliwanag na talim. Tunog ng mabilis na mga paa. Maigsi na utos, huwag kumilos ang lahat. Sa sandaling iyon, ang buong bakuran ng bahay ng biyenan ko ay parang nagyelo. Natulaan ang pinakamataas sa grupo, malawak ang mga mata niya. Ang dalawang humahawak kay Aldrin ay tumigil rin. Mabilis at maayos na pumasok ang mga tauhan ng otoridad, walang eksena ng away, walang kaguluhan tulad ng sa pelikula, kundi ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng proseso. Nagpakita ang isa sa kanila ng mga dokumento, binasa ang utos ng pagsusuri, hiniling na manatili ang lahat sa kani-kanilang posisyon. Agad na kinuha ang mga telepono, sinecheck ang mga bag, inalis ang mga device na may kaugnayan. Nanatiling tahimik ako, malakas ang tibok ng puso, ngunit sa loob ko ay may kaibang pakiramdam ng ginhawa, parang natanggal ang isang bagay na matagal nang sumasakal. Si Nay Coring ay talagang nanghinang lumuhod, ang mga labi ay nagkakagulo. Wala kaming kasalanan, wala kaming gagawin. Tumingin ako sa kanya, mahinahon ang tinig ko. Hindi kaming may kasalanan, ngunit nagtatago tayo ng mga may kasalanan. Ang pagtago ay isang uri rin ng kasalanan. Si Joven naman ay namutla, nang totoo nang tinanong ng otoridad tungkol sa transaksyon ng account ng kumpanya, inaalala ang 500,000. Hiniling na makipagtulungan siya para mailinaw ang daloy ng pera. Lumingon si Joven sa akin, ang mga mata niya ay parehong takot at pag-aaway. Itinutulak mo ba talaga akong makulong? Matagal ko siyang tiningnan bago sumagot dahan-dahan. Hindi. Ikaw na mismo ang naglakad papunta roon. Tinanggal ko lang ang takip ng iyong mga mata. Pagkatapos ng aking salita, nakita ko sa mga mata ni Nay Coring na may isang bagay na nasira. Hindi dahsa nahabag siya sa akin, kundi dahsa sa wakas ay naunawaan niya na ang pamilyang ito ay napakatagal na namumuhay sa paraan ng pagdadala ng lahat sa aking mga balikat. At ngayon na pumarating na ang malakas na alon, wala na kaming makakapagtatanggol para sa kanila. Nakatayo ako sa gitna ng bakuran ng bahay ng biyenan ko, nakarinig ng pagbabasa ng utos, ng tunog ng mga paa, ng iyak ni Aldrin. Alam ko na ang bahagi ng pagbagsak na ito ay simula pa lang ng isang mas malaking bagyo, ngunit kahit papaano ay ang bagyo ay tinawag na ng tamang pangalan. Hindi na ito isang malabong banta para matakot ang tao para maglabas ng pera. Ito na ang katotohanan na kailangan at dapat harapin.